Hi everyone! 김치가 있습니다. Huy! Ito na naman tayo sa transition ng lola mo. Ayun na nga, magtuturo na tayo ng paggawa ng Pinoy style kimchi. So, nagmamadaling maghiwa ang lola nyo, kaya kumuha na kayo ng napaka-beige or sa atin sa Pilipinas ay pechay bagyo. Hiniwa ko lang siya sa gitna at tinanggal ang core value. Hindi, joke lang. Walang core value. Yung core niya sa baba ay parang ugat. Ganun. Para maganda yung pagkakahati natin ng kimchi. Yung crunchiness ng color white na yan is mananatili. At madami siya. Hindi yung parang maghihiwa ka lang. Basta. Hinati ko lang ng paslan para ma-feel ang crunchiness sa bawat kagat ng ating kimchi. Ganun, commercial yun. Tapos, walang nagtatanong pero ako lang ang kumakain ng kimchi sa bahay. SKL, share ko lang. So, minsan lang ako nakakagawa nito. Kaya, ngayon binidyo ko siya kasi para ma-share ko sa inyo kung paano ko siya gawin. At tinanggal, syempre tanggalin nyo naman yung mga bulok-bulok dyan. Kasi wala na akong hanap na pechay bagyo sa palengke. Bali, ito na lang yung nakita kong available. Kaya medyo parang for me, hindi siya sariwa. Pero okay na yan kasi i-ferment naman natin siya for 3 days. So, ayan, inubos lang natin ng cabbage sa Baguio, kinutuba. Charot. So, ayan, linisin natin ng chopping board na may mga stain. Tanggalin natin ng ugat, pak, ng ating onion leeks. Linisin ang dulo nito. And then, ayan, hiwain lang siya ng paslan. Like a chef, pro chef. Charot. Yan, hiwain lang natin ng paslan sa kadahilan ng hindi ko alam. Pwede rin naman siyang hatiin na by 2 inch. Pero mas prefer ko kasi ito para pag nahalo siya sa kimchi, hindi siya overpowering. Hindi siya mangingibabaw dun sa kimchi. Okay. Then, ubusin lang natin yung paslan. Kasama yung green and white. Hindi tayo magsasayang ng food, kaya isama po natin all together. Wala ulit nagtatanong, pero alam niyo ba na naging popular ang kimchi sa atin dahil sa mga Korean drama and K-pop idol. Yan, lagi tayong nanonood, kaya tas nakikita natin silang kumakain. Kaya naman yung taste buds natin is eager matikman din ito. And maraming version pala ang kimchi. And ang naging popular lang is sa atin is itong napa cabbage na binurong repolyo napa cabbage sa Tagalog. Kasi in Korean, ang hirap ng bigkasin. Kimchi baichu, mga ganon yung word something niya. Nalalayo na tayo sa ingredients. Nag-cut na ako ng onions. And then, itong half apple. Half lang ang kinat ko kasi konti lang yung napa-cabbage na napili. Wala pa atang 1/4 kilo yun. Or nasa 1/4 kilo lang pala. Sorry. And then, konting ginger. Yan, nag-add po tayo ng 1 tablespoon of ginger. Cut lang po natin into tiny pieces. And then, 4 to 5 cloves of garlic. Balatan lang po natin siya. Pwede rin po, nahirapan ako dyan eh. Kaya, i-chop nyo na lang po siya ng tiny pieces. Tapos, naghiwa na rin pala ako ng mga carrots para ready na siya mamaya. Magbabayin all together na tayo. And then,
i-blender na natin silang lahat. Magkakasama. Onion, ginger, and then lalagyan ng 2 tablespoon ng patis. And then corn syrup. Kung walang corn syrup, pwede namang honey or substitute. And then, ayan, magpa-ferment na tayo ng napa cabbage. Salt and napa cabbage lang. Hindi na ako nag-soak ng napa cabbage sa water. As in salt lang kasi para hindi siya magtubig pag pamina-ferment mo. Para fresh lang siya pagka pinag. Ayan, for 1 hour. Leave room for 1 hour lang. Rinse lang ng 3 times and then iwan ng 30 minutes para patuluin. And then, itong sauce naman na to is hindi ko na-videohan yung paglagay ng powder. And hindi rin ako naglagay dito ng shrimp paste kasi ayaw ng mga tao dito sa bahay ng amoy. And then, gumawa rin ako ng rice paste. Kung wala naman kayong rice flour, pwede namang substitute ang all-purpose flour. And then, saka ko sila binind together kasama nung blender natin ng mga aromatics and apple. The rice paste and the powder. Yung tatlong yung pinagsama ko. And then, saka ko naglagay sa mga kimchi na napatulo na ng 30 minutes and napat dry pa ng tissue para pag ferment niya is sobrang hindi siya magtutubig and sobrang sarap niya. Yun lang, ready na tayo for fermented. Bye! PY!